Eto ho, nako, pag-usapan ho natin yung patuloy na pagkakalubog ng utang ng Pilipinas sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. At sa ngayon, ito ho mga kababayan, tandaan nyo ho at sa katapusan po noong June 2026 ay sinabi po ngayon ng Bureau of Treasury na umabot na po sa record. Ito talagang napakataas po nitong naitala na record na kung saan ay baka magulat ho kayo mga kababayan, ay nasa 19.07 trillion pesos ang pambansang utang ng Republika ng Pilipinas, at ito ay naitala hanggang June 2026. So kasi ngayon ay July 31, so ito June ho natapos kasi yun ang bilang, At lumilitaw ho mga kababayan na tumaas po yung sobrang pangungutang ni Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, so ito ikukumpara ho natin sa kanyang dinatnan para ma-compute ho natin Ito ho, ang national debt, ito yung matapos po ng termino ni Pangulong dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito ho, natapos po yung termino ni dating Pangulong Duterte ay umabot po sa 12.79 trillion pesos. O yan po At sa pagtatapos ng termino niya noong June 2022, so umabot po ng 12.79 trillion. At namana niya yung utang nang maupo itong si Pangulong Duterte bilang Pangulo noong 2016. Yung pambansang utang po ng Pilipinas ay 6.6 trillion pesos. So may 6 trillion. So sabihin natin na doble, 12.79 trillion pesos ang sa pagtatapos. So naka 6 trillion din ho itong si Pangulong Duterte. So sa kabuang utang ay nadagdagan ho siya sa 6 na taon na panunungkulan ng humigit kumulang na 6.84 trillion pesos. O ito ho, mga kababayan mamaya alamin natin kay Pangulong Marcos Jr. bakit ho ganun kataas. Ka-4 na taon pa lang ho siya. Ito ho, yung 6.84 trillion na nadagdag ho sa utang ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ho, ang pangunahing dahilan ayon sa mga economic managers ng ating gobyerno at base po sa mga opisyal na ulat o report, yung malaking pagtaas ng national debt o pambansang utang ng Pilipinas ay bunga ho ng malawakang paggastos para sa programang Build. Diba? Ang dami nyo naman nakita ho ng mga infrastructure projects, yung mga airport at kung ano ang iba't ibang mga infrastruktura. At higit po sa lahat, mga kababayan, ay nasa mahigit 2 taon ho tayo na isinara po natin ang ekonomiya. Di po ba? Halos sa buong mundo ito Ano ho ito? Ito ho yung COVID-19, yung pandemya, na kung saan ay talagang kinakailangan na maglaan po ng pondo para tugunan yung epekto po ng pandemya. Ito hong COVID-19 na kung saan bumili ho ng kung ano-ano mga panlaban po sa COVID, at higit sa lahat ay yung mga ibinigay po ng ayuda. Kasi marami ho sa ating mga kababayan talagang wala pong hanap buhay, di ba? Isinara nga ho, di ba? Yung ating ekonomiya, sarado yung mga mall, yung iba't ibang mga negosyo, sarado ho lahat Kung kaya talagang kinakailangan na bigyan natin bigyan ng gobyerno ng ayuda yung ating mga kababayan, Nakaramihan ay talagang, di ba, hindi nga pinalabas tayo ng bahay, di ba, noong panahon ng COVID, nung pandemya. Pero dito ho tayo, dumako ho tayo dito sa kasalukuyan. So, mula po sa yung utang na dinatnan ho ni Pangulong Marcos Jr. ay 12.79 trillion o 12 trillion. Tapos ngayon ay 19 trillion, mga kababayan. Grabe na ho ito. Talagang
magkano ang itinaas? So sa magit na sa 7 ano trillion ho, mga kababayan, ang itinaas ng pangungutang ni Pangulong Marcos Jr. Ito, tandaan nyo ho, 4 na taon pa lang ho siya. Mga kababayan. So, napakatindi ho nito. At talagang nalubog na ho sa utang ang Pilipinas. At inyo pong tandaan, mga kababayan, sa mga ngayon lang ho, ipinanganak. Yung kasisilang lang ho na bata, may utang na ang inyong anak. Yun ho. Alam ba na ipinanganak ngayon lang ho, siguro mga ilang minuto pa lang ho ay ipinanganak na. Wala na. May utang na ho kayo na babayaran. Kaya ito ho sumampa ho sa record high yung utang na Pilipinas na 19.07 trillion pesos. Yun ho. So, napakatindi ho, mga kababayan. Dito ho sa utang ng Pilipinas, sa 19.07 trillion, ang kabuong utang sa pagtatapos ng June 2026, tumaas ito ng 518.98 billion kumpara noong Mayo dahil sa karagdagang domestic at external borrowings na ginamit sa pagbobondo ng programa ng pamahalaan. Sa kabuuan, utang ay 67.33% o 12.84 trillion ay domestic debt, habang 32.67% naman o 6.23 trillion pesos ay external borrowings. Yun ho, mga kababayan, pinag-uusapan lang ho natin, talagang baka malulaho kayo, talagang trilyon-trilyon po ang pinag-uusapan ho dito at grabe ho, lubog na ho tayo sa utang. Pero eto ho, mga kababayan, siyempre, kadalasan naman kahit sa sinong sambahayan, pamilya, di ba? Kuminsan kapag nagigipit, kinakailangan mangutang. Kaya lang, siyempre, kung utang ka, dapat talagang merong mapupuntahan o mahalaga na talagang pinaglalaanan ng salapi, di po ba? So, pero dito ho, mga kababayan, ay nasaan ba napunta? Kayo ho ba, simula no ho ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022, ay meron na ho ba kayong nabalitaan na talagang yung proyekto po na talagang sabihin natin inumpisahan sa kanyang panunungkulan, di po ba? Wala hong markado, di ba? At ang pinakamatindi ho rito, sa nangyari, dito ho sa mga iniutang na ito, ayon po sa mga report, ay inilaan sa mga proyekto na infrastruktura na hindi po natin nakikita at higit po sa lahat, yung sa flood control. Buti ho sana, okay lang naman kung naglaan ho sa flood control at yung may mga lugar na dating binabaha o hindi na binabaha o kahit na papano, kung dati gabaywang, gasakong na lang ho yung baha, okay po yun. Di po ba? So, parang ito, bibigyan ko kayo ng ehemplo sa isang pamilya, isang sambahayan. Na halimbawa, si tatay talagang mangungutang mo sila, no? At kukuha ng hulugan. Mangungutang para bumili ho ng halimbawa refrigerator kasi kinakailangan nila na mas makatitipid ho ng kaunti kapag may ref, di ba? Halimbawa, minsan na lang kayo mga malengke, tapos ay budgetin nyo na, ito pang isang linggo ito, yung karne o isda, ilalagay na sa ref, nakasupot-supot yan, tapos di ba? Tapos kung kakain, kung may matitira, ilalagay ulit sa ref. So, ibig sabihin, mas makatitipid kaysa wala hong ref, kung ano niluto, uubusin talaga. Di po ba? O kaya yung iba naman, para makatipid, magluluto sa umaga, tapos kakain ng almusal, tapos ilalagay sa ref, tanghali, kukuha ng kote, iinitin, tapos sa gabi ulit, tapos pag minatira, may kinabukasan pa ulit. So, yun ho. So, ang gagawin, hindi, mangutang nila tayo para mas maging komportable. So, makikinabang po ang lahat. Hindi po ba? Dito ho, mga kababayan, kayo ho magsabi ho. Ito, record high. Alam nyo ho, itong pangungutang na ito, mga kababayan, bukod pa ho ito sa mga ibinibenta. Ibinibenta na mga ari-arian ng Marcos Jr. administration.
Ilan ho sa mga ari-arian na sabihin natin, ito ho, katulad ng yung airport ho, mga kababayan, at hindi naman ito ho yung San Miguel Corporation ay ito ho, no, yung consortium ay ibinigay po no, para po sa public-private partnership concession para i-operate at i-maintain no, at i-rehabilitate yung airport. At bagamat ang ownership po ng AIA ay natili sa gobyerno, pero kumbaga sa sila po ang manage. Dito ho, ang financial terms ng nasabing concession ay 30 billion pesos yung one-time upfront payment sa Philippine government matapos po yung lagdaan po ng concession agreement. So tapos magkakaroon niya ng 2 billion pesos per year na fixed annual concession payment sa gobyerno at 82.16% ng gross revenues. So malalaki ho mga kababayan at napakarami ho ng mga napapaulat na mga ibinebenta na ari-arian ng gobyerno. Pero dito ho mga kababayan ay tayo po'y nakapagtataka, nagbebenta ho tayo ng ating ari-arian. Pero bakit kinakailangan pa ho na talagang walang habas ho na pag-utang yung ating gobyerno, mga kababayan? So, dun lang naman ho ako bilang isang taxpayer at bilang isang Pilipino, siyempre yung ating mga anak, yung ating magiging apo, ay talagang sila po ang magbabayad at magpapasan nitong patuloy at walang habas na pangungutang ng kasalukuyang Marcos Jr. administration. Kasi okay lang naman sana kung talagang nangutang, nakikita ho natin kung saan napupunta, di po ba? O halimbawa, yung mga infrastructure, yung mga kung ano-ano mga pangangailangan na talagang sabihin natin magbibigay din po ng kaginawahan sa ating mga kababayan. Lahat po tayo, kasi alam nyo kapag maginawa, halimbawa sa sektor po ng transportasyon, di ba? Yung mga subway na yan, kung ano-ano, ay magiging mas magiging produktibo ang mga Pilipino, mga kababayan, di ba? Kung maginhawa na, mabilis po yung maayos ang transportasyon, di ba? So, makatutulong para umunlad po